I remember nung una po tayo nag-usap tungkol po dito sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case. Nabanggit nyo po yung judicial overreach. Sumobra yata yung ginawang pagkilos ng Korte Suprema to the point na nakailam na doon sa dapat trabaho po ng Kongreso, in particular the House of Representatives. Do you still feel the same way after reading the decision or ruling on the motion for reconsideration? Yes, I still affirm, Christian, about this judicial overreach. That decision is, to me, very saddening with due respect to the Supreme Court. And why do I say judicial overreach or even judicial lawmaking or judicial amendment of the Constitution? Christian, apat po ang paraan to amend the Constitution. Ano po ito? Constitutional Convention, Constituent Assembly, initiative, or Constitutional Commission, as in the case of the drafting of the 87 Constitution. Now, what happened in this case is that hindi po sinunod ang apat na ito ng ating Korte Suprema. Pagkos sila po ay resorted, again with due respect, to judicial lawmaking or judicial amendment ng ating saligang batas. Christian, bakit ko sinasabi po ito? Unahin po natin yung word na initiation. Malinaw po sa kasong Francisco versus House na kung saan kinuha ang desisyon mula sa opinion o diskusyon sa Constitutional Commission of 1986. At sa kaso niya, naging amicus curiae si Father Bernas at si Commissioner Regalado na kasamahan ko sa Constitutional Commission. Sa CONCON 86. Ano po ang sabi nila? Sabi ng dalawang kagalang-galang na mga abogadong ito, isang dekano na isang law school at isang membro ng ating Korte Suprema. When we say initiation, hindi lang po filing, kundi referral to the Committee on Justice. Napakalinaw po sa Francisco at ginamit extensively ang opinion ng dalawa. At ang sabi ng Korte Suprema, this was lucidly explained by these two constitutionalists. Ngunit dito po sa ating bagong desisyon sa kasong Duterte versus House, sapat na po yung hindi na refer, at pag hindi na refer, that will be dismissal of the case. Ito po ay pagbabago sa intensyon ng mga framers ng Constitution Christian, malaking pagbabago po. At malaking pagbabago po sa desisyon ng Korte Suprema sa dalawang desisyon, sa Francisco at sa Gutierrez versus House of Representatives. That's why sinasabi ko po, Christian, they resorted to judicial lawmaking or judicial overreach, pagmamalabis, na sana po hindi po nangyari, although with due respect to the Supreme Court being the highest tribunal. At pangalawa, Christian, yung pagbabago ng ibig sabihin ng session. Session Again, days, yes. Session days. Sa Francisco, batay po sa kanilang diskusyon, it refers to legislative days, hindi po calendar days. Pag sinabing legislative days, kahit na matagalan ang kanilang diskusyon o mga days of session, pag walang adjournment, basta may recess, yan po ay legislative days or session. Hindi po pinagbatayan ang calendar days sa pagdesisyon dito sa Francisco at sa Gutierrez. So malaking pagbabago po yan ng Christian dito po sa bagong desisyon. At pangatlo po, yung third mode Christian, na even after second mode, yung verified information ay na-endorse or na-file, verified complaint na file ng House of Representatives, one-third of them, still it has to be referred to the Committee on Justice. So, again, pagbabago po ito ng ating saligang batas. And finally, on the meaning of due process of law, nadagdagan po yung requirements, dati po 7 o 5, sa original decision noong June or July. Ngayon po 3 na lang.
So nagbabago-bago ang Korte Suprema. So ibig sabihin, rules are being changed. It is resorting to lawmaking na hindi po papel ang ating Korte Suprema. So ito po nakita kong kahinaan po o pag aking mga pasubali dito po sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Okay, isa-isahin po natin apat yung mga punto na ito rin namin yung observation na marami po na tumunghay dito sa decision sa motion for reconsideration. Yung initiation, session days, yung second mode, na nabawasan na, di ba? Naging 2 na lang po yata yung nare-require nilang additional when it comes to, kasi una, 5, hindi po ba, dun sa kanilang July 2025 decision. Tapos yung pangatlo, yung meaning ng due process. Itong sinasabi po ninyong judicial lawmaking or legislation, how can this be corrected when they are the final arbiters or interpreters of the law? That is correct, Christian. As a matter of fact, nakalagay sa decision, no further pleadings can be filed. So hindi na pwedeng second motion for reconsideration. So we roll with the punches, ika nga, nandiyan na po yung decision. So paano mababago po ito, ang decision na ito? Well, nagmungkahi po ang ating Senate President about amending the Constitution. Isang paraan po yan, no? To remain true to the intention of the framers of the Constitution, strictly abide by the Constitution. At well, of course, pangalawa po, as in the U.S. Supreme Court, para mabago ang komposisyon, nag-appoint po ng bagong Supreme Court Justices ang ating Presidente Franklin Delano Roosevelt, no? So, medyo mahabang proseso po ito, Christian, but in the meantime, we live with the decision of the Supreme Court. Does it mean you will have to also revisit the way the impeachment process is taught in law schools? Kunwari kayo po, nagtuturo kayo, kailangan bang, paano nyo ipapaliwanag po ito? Ay, totoo po yan, Christian, no? Malaking pagbabago po sa pagtuturo ng mga profesor sa batas. So pagpapaliwanag na itong sinasabi ng saligang batas, ito naman ang sinasabi ng ating Korte Suprema. Ano ang susundin? Medyo napakahirap po ipaliwanag po, Christian, no? Because we have the arbiter, we have the interpreter, at the same time we have the Constitution. Pero malinaw po sa rules on interpretation ng ating saligang batas. What is the intent of the framers of the Constitution? Ano pong intensyon? At ano po ang lingwahe ng Constitution na dapat pagbatay ng interpretation? Sa intensyon po, napakalinaw po no? Batay sa discussion sa Concon of 86. Initiate means filing and referral to the Committee on Justice. Without referral, wala pong initiation, Christian. So, there is a collision of two contending forces. Me, the Constitution is the fundamental law. The Supreme Court has to abide by the fundamental law. Ito po isang tanong, alam ko marami rin may agam-agam dito. Mukha bang sumobra yung Korte Suprema dito po sa kanilang desisyon sa pagpabor dito kay Sara Duterte? Nasobrahan ba sila rin sa mga paliwanag? To basically justify it. Nasobrahan po, Christian, no? Nagbalabis ang ating ang ating Korte Suprema. Because in the US, Christian, no? Sa US experience, pag impeachment, wala pong pakialam ang Korte Suprema, no? Hindi nakikialam sa rules ng ating House of Representatives. Hinahayaan na sila ang sagawa ng impeachment proceedings. So, nakapagtataka po, batay sa karanasan ng Estados Unidos at dito po sa atin, sumobra sa intent, sa gusto ng ating mga framers of the Constitution. Yung po impression na parang kailangan parindigan yung kanilang desisyon originally, declaring the impeachment complaint against the Vice President as unconstitutional. Parang gumawa pa ng panibagong dahilan, hindi po ba? Correct me if I'm wrong, no? This is an impression. By redefining or defining session days, hindi po ba? And was it even a question in the motion for reconsideration?
Was it even an issue? Correct, Christian. No? So, binigyan na bagong kahulugan ang sesyon. Now, batay po sa karanasan, sa practice po sa Kongreso, sa House, pag sinabing sesyon, refers to a legislative session. So, kahit ang pangmatagalan ang diskusyon, pagtakad na sa issue, basta walang adjournment, kahit mag-2 linggo yan, still session po yan, no? Hindi po calendar days po eh. At marino din po yan sa discussion sa Francisco versus House of Representatives. The session referring to legislative session, hindi po calendar days.